Paano nga ba ayusin ang isang motor na nagkakaroon ng error 12? Oy, wait lang. Bakit ganito? Mali yata yung video ko. Ito na. So yung mga bossing, meron tayong ayusin dito na Aerox 155 version 1. So ang problema nito mga bossing, nagkakaroon ng error 12. Ayan. Kung sakaling ganito ang problema ng motor at sa tuwing pinapaandar mo nga ito, umiikot lang yung magneto at ayaw na nga mag-start katulad nitong video. So yung mga boss, start natin siya. Ayan o. So umiikot naman siya mga bossing pero ayaw mag-start. Ayan. Ngayon, kung ganito ang problema ng motor mo, tuturuan kita paano ito i-troubleshoot. May mga paraan kung paano natin matumbok ang isang problema ng motor. Una, gagamitan nga natin ito ng diagnostic tools. Kung mayroon ka nga nito, mas maganda kasi advance at mapapabilis talaga ang trabaho. Pero karamihan sa atin hindi ito afford kasi nga may kamahalan. Kaya yung gagamitin ko, test light, multimeter at experience. Tara. Una nating titingnan kapag ganito ang problema, yung voltahe ng battery. Dapat pumalo ito sa standard 12.6 to 12.8 volts. So 12.8, ibig sabihin hindi battery ang dahilan kung bakit ito nagkakaroon ng error 12 mga boss. So ngayon, dahil na-check natin yung battery, pupunta tayo sa ilalim. Start natin siya. Ayan o. So umiikot naman siya mga bossing pero ayaw mag-start. Ayan. Base sa aking karanasan, kapag ganito ang response ng magneto kapag pinupush start, mayroong problema sa CKP sensor. Pwedeng may damage na yung sensor. Pwede ring may mga wiring loss connection galing sensor papuntang ECU. Pero bago nyo pagdudahan yung sensor na may problema or kaya naman sira na, silipin nyo muna yung bakal ng stator. Baka naman tad-tad ito ng dumi at pinapaikutan ng kalawang. Sa experience ko sa pag-aayos ng ganitong problema sa motor, kapag may problema ang CKP sensor kasama yung kanyang wirings, kapag pinustart, umiikot lang yung magneto at ayaw nga umandar. Ganon din ang mangyayari kapag yung bakal ng stator natin tad-tad ng dumi at pinapaikutan ng kalawang. Kaya naman bago kayo magpalit ng CKP sensor, doon muna tayo sa pinaka-practical para yung gastos natin or kaya naman sa ating kliyente hindi ganon kalaki. So yung mga boss, ito yung itsura ng kanyang stator. Makalawang yung kanyang bakal-bakal dito sa harap, yung bulaklak ng kanyang stator. So bago tayo mag-focus dun sa kanyang CKP sensor mga boss, ang gagawin natin para hindi tayo magkaroon ng dobleng gastos, so uunahin natin ang paglilinis dito sa kanyang stator. Okay, so kapag ganun pa rin, ayaw pa rin siya mag-start, doon na tayo pupunta sa CKP sensor. Magpapalit tayo doon kung wala namang problema yung wirings. Kung sakaling gumana to, after natin malinisan, ibig sabihin yung problema lang is madumi. So ngayon mga bossing, babaklasin muna natin to. Subukan natin linisan, baka sakali naman umandar pa yung motor. Tara, let's go. So mga boss, ito na yung mukha ng stator niya. So bago tayo mag-focus or magduda doon sa CKP sensor mga boss na papalitan na natin, so para makatipid kayo, maglilinis muna tayo dito mga bossing. Linisin muna natin tong stator, baka naman ito lang yung problema. Okay? Sa mga nag-aayos na may error 12 ang motor, subukan nyo muna yung ganitong mga pamamaraan. Huwag nating maging makasanayan na magpapalit na lang agad ng piyesa. Isipin din natin yung mga kapakanan ng ating mga kliyente. Dahil kung wala sila, wala rin tayo, di ba? Mas maganda kasi pakinggan yung naayos na yung motor, tapos yung ginastos ay tamang-tama lang. Ang susunod kong gagawin dito mga boss pagkatapos ko malinisan, i-check natin yung status ng coil dito sa stator. Kung wala ba itong sunog sa ilalim, at gagamitan nga natin yan ng multimeter. So yung mga boss, ito na yung stator na nilinisan natin. Okay, so wala na yung mga kalawang. Pagkatapos ito mga boss, i-check natin yung status ng kanyang coil. Gagamitan natin ng multimeter. So bago natin gawin yung mga boss, dito sa kanyang magneto, dahil lagi itong nababasa ng tubig ng ulan, pipinturahan natin. Okay, so isama na natin yung sa ating trabaho para isang baklasa na lang. So pinturahan natin yung mga boss para yung kalawang hindi kumapit.
So dito mga boss, para matesting natin yung status ng coil ng stator, gagamitan to natin ng multimeter mga boss. So set natin sa resistance. So dito, unahin natin yung pinaka kaliwa, tapos yung negative probe ng ating multimeter dito sa gitna. So dapat magkakaroon ng reading yung ating multimeter. Kapag may reading niya mga boss, ibig sabihin walang problema. Kapag walang reading, may problema sa stator coil. So tusukin natin yung gitna mga boss. Ayan, so mayroon. Tapos yung pagkatapos dito sa gitna mga boss, ilipat natin tong negative probe dito sa pinaka kanan, pangatlo. Ayan, so dapat magkaroon din ng reading yung ating multimeter. Ayan mga boss, meron. So ibig sabihin dito, walang problema yung coil ng kanyang stator. So mga boss, ito na yung housing ng stator. So ibabalik na natin siya dito mga bossing. Baka naman yung problema lang talaga nito is yung stator, yung kalawang. So sa ganitong paraan mga boss, may iiwasan natin yung gumastos ng mali. Okay, so dapat matumbok natin yung problema bago tayo bumili ng mga piyesa. So dito mga boss, kabit muna natin yung stator, tapos paandarin natin. Okay, dito rin sa sakit ng stator, wala naman tayong nakikitang sunog, ano. Yan, so clear na clear sa sunog. Ganoon din dito sa kabila. Yun, oh. Wala siyang sunog mga boss. Okay, so palatandaan na walang problema sa kanyang stator. So yan mga boss, ibalik na natin yung kanyang mga sakit, tapos isalpak na natin yung kanyang magneto para matesting natin. Okay, so yan mga boss, nakabit na natin yung magneto. Pininturahan na natin, ano, para isang gawaan na lang. Dahil nakabit na natin, titestingin natin kung aandar na nga ba itong Aerox 155 na nagkakaroon ng error 12. Sir, pwede pa, paano ka sir, pa-push start. So yan, testingin natin. Push start mo ka sir. Yun! Alright, yan. Tapos yung error 12, wala na kasi umandar na yung magneto niya mga bossing. Okay, yun, oh. So ayan mga boss, sana may natutunan kayo sa ating video kung paano i-troubleshoot at ayusin ang NMAX Aerox 155 na may error 12. Kung sakaling napanood mo itong video ko mga boss, follow mo naman ako. Isama mo na rin yung aking TikTok at mag-subscribe sa aking YouTube. Salamat mga boss, ingat sa pag-wiring. Bye!